Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa kalayaan. Meron nga ba tayong freedom dito sa buhay or mundo? Para sa akin, physically, wala naman talaga tayong freedom eh. Ginagawa mo lang talaga yung mga ginagawa mo dahil napipilitan ka kasi buhay ka nga. Medyo contradicting pero yun talaga yung totoo. Kaya ka kumakain, umiinom kasi nga kailangan mo yan para mabuhay ka. Tapos, outside dito sa survival is lahat distractions lang. Kagaya ng entertainment, kung ano-ano pang mga hobbies, yung mga ganyan. Pero wala namang masama dyan kung passion mo yan, kung yan yung magpapasaya sa'yo. Yun lang talaga magagawa mo kasi buhay ka pa nga eh. So pag na-realize nyo to, medyo malupit talaga yung black pill kasi buhay talaga siya eh. Hanggat buhay ka, di ba, magsasuffer ka dahil yung katawan mo, puro limitasyon. Puro limitasyon. Kailangan natin isa't isa para mabuhay. So parang medyo parasitic siya na sistema. Ang buhay ay parasitiko na sistema. Di ba nga sabi sa Buddhism, life is suffering. Kasi nga dahil sa katawan mo, puro limitasyon. Kailangan mang-exploit, kailangan mo kumain ng hayop, fruits at vegetable para mabuhay ka. So parasitiko nga talaga. Tsaka yun lang din talaga, isang consciousness lang din tayo eh. Kala mo meron kang choice or freedom. Wala naman talaga kasi nga napipilitan ka lang talaga para mag-survive tsaka mag-procreate. Yun lang talaga tong consciousness ng physical. Kala kasi ng ibang tao yung consciousness ng ano is yung dahil buhay. Lahat ng nasa physical na nakikita mo dito ay buhay yan. Kahit yung hangin, bato, buhay din yan, kagaya mo. Iisang consciousness lang tayo, pati tubig. Di ba sinabi ko na nga sa last video yan. Pag tiningnan mo sa microscope yung tubig, hangin, may atoms din yan. Ganun din yung katawan mo, blood mo, dugo mo, buto mo, muscles may consciousness din. Yun kasi yung consciousness eh, ibig sabihin. Etong physical na to is iisang consciousness lang talaga siya. So, pag namulat yung mata nyo or nagkaroon kayo ng pace sa buhay nyo ng enlightenment is wala nang separation. Iisa lang to lahat. Walang matanda, walang bata. Ang nangyayari lang is continuous contracting tsaka mutation ng consciousness. Kagaya nung nakikita mong transition ng bata hanggang pagtanda. Tapos pag namatay ka, kakainin ka ng mga insekto. Tapos gagawin kang nutrients noon para sila naman mag-procreate. So ganun lang talaga siya, mutation, contraction. Yun lang talaga yung consciousness dito. Bato din naman eh. 'Di ba nag-undergo yan ng oxidation? Tsaka dumadami din sila yung mga bato dahil sa combination ng mga chemicals ng tubig at hangin. Yung mga stalactites, stalagmites, mga ganyan. Ganon din yung cycle ng ano, 'di ba? Yung tubig. Kaya tayo may tubig dahil sa cycle ng ano, ng pag-interact ng weather. Yung naiinita, nag-evaporate. I'm sure alam niyo yun dahil inaral niyo yun ng elementary. Yung mga uulan, ganyan, kung bakit tayo may tubig. So, yun lang talaga. Wala naman talaga tayong kalayaan talaga dito sa mundo na to, sa physical na anyo. Wala talaga. Pero, ito kasing consciousness ng physical is, may another, may isa pang consciousness is yung nothing. Yan yung natatap ng katawan mo pag na-reach mo yung enlightenment na makikita, marirealize mo na
dun din lahat papunta. Kaya nga sinisikap ng consciousness ng physical na mabuhay ng paulit-ulit. At the same time, nagdi-dissolve siya, namamatay. So sooner or later, mapupunta ba to sa nothingness? Kasi yun yung state ng enlightenment eh. Bago ka maging physical is nothing. Yun talaga yung pinaka-pure na consciousness. 'Di ba sa solid, liquid, gas, solid, kumpul-kumpul yung atoms. Tapos sa liquid, medyo free yung atoms. Tapos sa hangin is mas free pa siya. So meron talagang pure, untainted, which is yung hindi nag-i-exist, nothing. So, 'di ba, sinabi na ni Nietzsche yan na God doesn't exist. So, yun yung another consciousness na pure. Walang tama, walang mali, walang limitasyon kasi nga nothing. Yan yung sinasabi sa Bible na omnipotent, omnipresent, tsaka yung isa pa, omniscient. Yan yung sinasabi nila. So, pag natap ng physical mo yan na katawan is magkakaroon ka ng enlightenment at doon ka magkakaroon ng sarili mong utak. Ibig sabihin, wala nga tayong kalayaan dito sa buhay, pero magkakaroon ka ng kalayaan sa mentalidad. Ibig sabihin, kahit limitado yung mga nagagawa mo dito is consciously mo siyang nagagawa dahil pinalawak mo yung nalalaman mo, which is yung wisdom or enlightenment na sinasabi nila sa pakikinig ng channel na ganito, tsaka yung mga iba pang mga channel na magpapalawak ng kaalaman mo. So, pag natap ng katawan mo yan, which is consciousness din naman, yung pure, ibig sabihin yung nothingness na yun yung sinasabi nila na God is dead, which is totoo naman talaga. Wala naman talagang God dahil nga nothingness lang talaga yung pinaka-pure. Ibig sabihin, wala. Hindi nag-i-exist. Yun yung pinaka-puro na consciousness. Kung isipin mo, di ba, parang dun din papunta lahat ng nabubuhay. So, pag natap mo yung ano na yan, wisdom na yan is malaya kang nakakapili ng experience tsaka hindi ka na-attach. Yan yung sinasabi nila na mga tao na ganito is walang nararamdaman na emosyon na parang roller coaster, in and out. Tapos parang transcend nila yung katawan. Nakita niyo ba yung photos na picture nung Tibetan monk sa Rage Against the Machine? Yung album nila. I-search nyo yun. Yung sinunog yung monghe na nagpakamatay yun eh. Kasi parang 67 ata yung monk na yun. Nagpakamatay siya out of protest. Pero enlightened yung tao na yun. Ibig sabihin, detached siya sa emosyon, detached siya sa physical niya. So, kahit nasusunog na yung katawan niya, walang resistance. At peace pa rin siya. Hindi mo makikita sa bakas ng mukha niya na nagsasuffer siya. Sure, magsasuffer ka physically, pero yung isang consciousness mo, which is yung nothing, is walang perception, walang taint. Ibig sabihin, walang mancha. Hindi ka nagsasuffer. Yun lang naman yung para magkaroon ka ng kalayaan na mamili. Tsaka alam mo yung mga consequences na mga gagawin mo. Dahil nga dito sa buhay, which is physical tayo, is puro limitasyon. So, depende na lang yan sa mentalidad mo. Kung malaya ka sa mentalidad mo. Yun lang naman yung mo parang kunwari ganito, paulit-ulit lang naman ginagawa natin. Oo, nagsasuffer tayo, ganun pa nga rin. Yung pagsasuffer natin is hindi rin siya naiiba sa iba na kasi nga iisang consciousness lang tayo. Lahat ng nabubuhay talaga is magsasuffer talaga.
na ano, kahit nga yung mga bato, yung mga ano, nagsasuffer din yan, promise. Sinasabi ko sa inyo. Dahil nga, habang nag exist ka, at the same time is, papunta ka dun sa non-existent. Medyo parasitiko nga talaga tong ano na to eh, tong realidad na to eh, which is physical. So, yun nga, maganda lang talagang gawin mo is, pataasin mo yung mga nalalaman mo para ma-reach mo yung enlightenment, para i-transcend mo lahat ng mga ah, yung katawan mo, yung emosyon mo, tsaka yung mindset. So, pag na-attain mo yan is malilesen yung suffering mo. Although merong kang pain na nararamdaman sa katawan mo dahil nga sa limitasyon ng katawan mo, pero wala siyang attachment. Kaya usually yung mga tao na ganyan is at peace yung mukha nila. Parang poker face. Actually, natin ko na yan. Kaya makikita niyo yung mukha kong poker face. So, yun nga. Ganun yung pakiramdam niya. Tsaka wala ka na rin panaginip. Siguro, di ba 31 na ako niyan. Natin ko yan. So, 7 years na ako hindi na naginip. Pure void lang talaga siya. Pure void lang siya. Wala ka talagang panaginip. Tapos, wala kang attachment. Kung pwede nga lang, huwag ka nang umalis sa kwarto mo eh. Doon ka na lang talaga eh. Kaso, yun nga, yung katawan mo, puro limitasyon. So, nakikita mo, pag na-attain mo na, yun yung sinasabi nila na nag-drop yung ego mo. Parang wala nang mahalaga sa'yo. Mahalaga na lang sa'yo is mag-transition papunta sa kawalan, which is yung nothing. Which is yung pure, tsaka untainted na consciousness. Yun din yung consciousness nila ng mga tao na yun. Yun din yung consciousness bago ka maging physical. Bago ka ipanganak dito. So kung iisipin mo, 'di ba nag-exist ka dahil pinanganak ka? So yung kamatayan is ganun din. Pag namatay ka is parang similar siya dun sa consciousness na bago ka maging physical. So, ganun din, nararanasan mo rin yan pag gabi, di ba pag natutulog ka, lalo na pagka wala kang panaginip. Pag hindi ka nananaginip, di ba mararanasan mo yan, yung parang sinasabi nila na unconscious. Yan yung yung pakiramdam. Yan din yung pakiramdam na mga na-reach yung enlightenment. Parang hindi ka nag-i-exist din talaga, pero may katawan ka na naka-attach doon sa So, yun lang yun. Magkakaroon ka ng, ang kalayaan lang is sa mentalidad. Nalalaman mo yung mga tama at mali, tsaka yung magpapahirap sa'yo, which is yung attachment. Diba, root cause ng attachment is ignorance. So, pag ignorante ka is, yan, marami kang emosyon, up and down, tapos hinahabol mo yung puro kasayahan, which is emotionally based ka. Hindi ka nakakaisip ng ng maayos. Tsaka yung mga kilos mo is program. Yan yung sinasabi nila eh, na dahil sa mga programming, dahil sa impluensya ng iba. In short, fake ka, wala kang sariling ah, pag-iisip. Wala kang sariling pag-iisip. So parang, syempre kung wala kang sariling pag-iisip, kinokontrol ka ng mga emosyon mo, desires mo, tsaka yung mga lust mo, ganyan, is talagang makokontrol ka talaga nito. Hindi ka malaya. So ang kalayaan is hindi siya sa physical, mentalidad siya. Yun yung at peace ka mentally. Wala kang ganong iniisip na mga worries, mga ganyan. Kasi nga, alam mo naman yung nature ng buhay talaga na dun din tayo talaga papunta, mamamatay tayo lahat. So, yan din yung prinopromote ng mga Buddhist na
sinasabi nila i-detach mo yung ano. Pero mahirap gawin yun kung ignorante ka. Ibig sabihin, hindi mo pa na-reach yung enlightenment. Kung ignorante ka, nasa state ka ng emotional base is mahirap talaga mag-detach sa mga bagay-bagay. Kasi nga, hindi mo maiwasan dahil naka-program ka pa eh. Puro pa programming yung mga kilos mo. Napaka-predictable nga ng mga tao kung iisipin mo eh. Kontrolin mo lang talaga yung basic necessities nila for survival. Which is yung makakain nila, inumin, tsaka yung social interaction, tsaka yung tirahan nila at damit is talagang napakadali lang talaga kontrolin ng tao. Kasi nga, hindi tayo naiiba sa hayop. 'Di ba yung hayop, yun lang ang mahalaga sa kanila, 'di ba? Survival lang talaga. So, ganun din yung tao. Kaya napaka-predictable talaga ng tao na ano. Siyempre, pagka tumataas yung mga nalalaman mo, nagiging malaya yung mentalidad mo. Tapos, alam mo na yung mga future consequences ng mga actions mo. So, so, dahil nga iba ka na ng mindset sa karamihang tao is ang gagawin mo is yung ano na lang talaga yung importante sa'yo, which is yung survival mo. Mostly naman talaga ng tao dito tsaka yung mga entertainment is talagang aalisin lang talaga yung attention mo sa sarili mo talaga. In short, distractions lang talaga para mabaling yung attention mo sa sarili mo. Yun yung sinasabi nila na self-awareness or kasama na rin yung self-improvement doon. Hindi ka naman magkakaroon ng higher state ng self-awareness kung hindi ka magse-self-improve eh. Yung ibabaling mo yung attention mo sa sarili mo. Actually, pag na-attain mo na yung ganong mindset is kahit ikaw na lang mag-isa hanggang buong buhay mo, hindi ka na ma-attach sa mga bagay-bagay kasi nga alam mo na yung mga nangyayari. Wala din sense magpamilya at mag-anak kasi nga uubusin lang yung oras mo niyan. Tsaka iinit lang ulo mo dahil puro perwisyo dulot niyan na ano. Kaya nga pinopromote din ni Alan Roger Curry yung mode 1, yung pagiging direct. Kasi nga truthful ka. 'Di ba nga ang katotohanan magpapalaya. So kung habol mo lang talaga yung short term lang talaga na relationship is direktahin mo na. Ganun lang tayo. Eh kung average looking ka or pangit, mag-pro ka na lang kaysa gawin mo pa yung mga ganyan-ganyan. Hindi rin advisable mag-direct sa ano eh, kasi puro rejection. At the same time, pwede ka pa ireklamo, di ba? Kung above yung looks mo, pwede ka mag-direct. Pero kung average ka lang, pwede mong gawin kung hindi ka irereklamo. Eh ngayon kasi hindi na uubra yan. Mga reklamador na mga tao dito ngayon eh. So yun nga, ang kalayaan is sa mentalidad, hindi siya sa physical. Kasi yung iba kasi mga tao pinopromote nila na magparami ka ng pera na ganito. Oo nga, nagagawa mo nga yung mga yan, pero yung mentalidad mo is naka-attach doon sa mga gusto mong i-achieve, yung mga parang mga ganyan. Ibig sabihin, yung utak mo hindi malaya kasi nga na-program ka na dapat gawin mo tong ganito, magkaroon ka ng 5 kotse, which is isang kotse lang naman kailangan mo. Tapos, bumili ka ng 10 sapatos, which is isa lang naman yung, isang pares lang naman na sapatos kailangan mo, or 3, depende sa activities mo. So, magiging minimalist ka niyan, tsaka yung mga mahahalaga lang talaga yung ipa-priority mo. Kasi nga, mostly naman talaga ng mga pag-a-achieve ng mga material things is talagang yun din yung maggagamit sa'yo at uubos sa'yo ng oras. Kasi yun yung i-maintain mo, di ba? So, kagaya nung pakikipagrelasyon, malamang i-maintain mo rin naman talaga yan. Kung magpamilya at anak ka, i-maintain mo rin yan.
Yun yung kasi mahirap dun. Pag nag-business ka na malaki, ganun din. So, talagang ibabalance mo talaga siya eh. Kaya nga mas maganda talaga pataasin nyo yung nalalaman nyo para ang priority nyo lang talaga is yung quality life, yung malaya yung utak nyo, tsaka nagagawa niyo yung gusto nyong gawin or yung experiences na gusto nyo ma-experience na walang attachment na pagdurusa na ano. 'Di ba yun yung definition ko na success, 'di ba? Kasi nga, ang success is kalayaan yan sa utak. Lalo na pagka namumuhay ka ng truth. 'Di ba sinasabi nila yung truth is the right understanding to heaven. Kasi nga, papalayain ka neto. Kuwari, kuwari, nangi-scam ka. Siyempre, mataas na yung nalalaman mo, 'di ba? So, mostly na mga matataas yung nalalaman is alam nila yung mga tama at mali. Kasi minsan, pagka namumuhay ka ng hindi maganda, ibig sabihin yung hanap buhay mo is pang-i-scam, pang-i-exploit. Although hindi mo maiiwasan yan, pero ganun nga. Yung conscience mo ang magbibigay sa'yo ng parusa. Kasi nga, yung source ng kabuhayan mo is ah, source ng suffering ng iba. Hanggat maaari talaga is lahat ng mga kilos at mga gagawin mo is for the lesser evil. 'Di ba? Hindi mo naman maiiwasan. Actually, pagkain nga lang ng karne tsaka gulay at prutas is evil pa rin yan. Kasi nga, may buhay yan eh. Parasitiko nga tong ano na to eh. Itong realidad na to eh. Which is physical. So, kailangan mo talaga namang exploit to the some degree. So, biruin mo yung kinakain mong karne, mga patay yan, di ba? Tapos yung mga prutas at gulay. So, ganun din sa form ng kabuhayan mo. So, kung nakaka-exploit ka ng ano, ng hindi gaano, is mas maganda rin yun kasi hindi ka magkakaroon ng guilt or yung hindi ka nakukonsensya na ano. Kasi merong ibang mga taong nagsasuffer din para sa comfort mo. Ganun lang naman talaga yun eh. Kung kung hindi ka nagsasuffer, may ibang taong nagsasuffer para sa comfort mo. So ganun lang talaga 'yan. So maganda lang talaga, balance lang talaga eh. So lahat tayo magsasuffer. Yung mga ano illusion 'yan. Yung sabi na kalayaan sa physical, hindi. Ang kalayaan mentalidad. Mentalidad, mindset. Lalo na pag namuhay ka sa katotohanan. Living your truth. Living your truth. Yun yung ano, yun yung mahalaga na ano. Kasi hindi ka bibigyan ito ng attachment. Kasi 'di ba sa Buddhism nga, 'di ba? Yun yung root cause ng suffering, attachment. Hindi naman talaga ako Buddhism, pero kinuha ko lang yun. Sa totoo, atheist ako eh kasi nga ang pinaka pure talaga na ano, na sinasabi nilang God is yung nothing, yung hindi nag-i-exist. Yung mga sabi nga ni Nietzsche yan, God is dead. So, yun. Maganda lang talaga is pataasin nyo yung nalalaman nyo para magkaroon kayo ng kalayaan. Wala tayong kalayaan sa physical dahil puro limitasyon to at pagdurusa. Pero ang kalayaan is sa mentalidad. Sa mentalidad ang kalayaan. Hindi siya sa physical. Kasi kagaya nga na sinampol ko, 'di ba, yung mga monk nasa isang kumbento lang sila. Paulit-ulit lang ginagawa nila hanggat may makakain sila. Yun lang talaga goal nila, mag-transition sa kawalan. Ang goal nila is i-achieve ang enlightenment. Pag na-achieve na nila yun is paulit-ulit na lang ginagawa nila everyday. Kagaya rin ng mga preso. Which is kagaya rin natin. Kala mo lang may laya ka, nag-entertain ka.
Pero sa totoo, wala kang kalayaan, survival pa rin yan. Na ano, ang kagandahan lang sa kanila is malinis yung pamumuhay nila. Kasi hangga't maaari, nililesen nila yung ano, yung suffering, which is yung pag-exploit nga, 'di ba? Kaya yung iba dun vegetarian, pero hindi ko advice yun kasi nga ano nga eh, wala namang protina yun eh. Yung mga ano, kaya natanggap ko na rin yung ganyan na ganun talaga yung buhay. May maapakan at may maapakan ka talaga at may mga nagsasuffer para sa comfort mo. Tsaka yung mga nang-exploit din, bumabalik din sa kanila yun eh. Kasi nga, di ba, isang consciousness lang tayo. Yun yung sinasabi nila ng karma. Wala naman talagang karma, pero may tinatawag tayong cause and effect. So, kuwari, kagaya dito, sa sample ko, yung mga hindi nagtatrabaho, kala nila nakakalamang sila. Oo, hindi sila napapagod, hindi sila na ano, yun nga lang, nagsasuffer din sila kasi nga buhay pa rin sila eh. Siyempre pagka ganun, hindi ka nagtatrabaho, nagkukulong ka lang sa kwarto mo kasi nga, na nangyayari, ayaw mo na tanong-tanungin ka ng ibang tao. So, lumiliit yung ginagalawan mo kasi nga, at the back of your mind, nang-i-exploit ka rin ng ibang tao. Yung ibang nagtatrabaho, nagpapakahirap para mabuhay. Ikaw, nandyan ka lang. So, pag nalaman mo yan na ganun, is lumiliit din yung ano, yung ginagalawan mo. Kaya yung mga illegal na gawain, tsaka pamumuhay, is lumiliit yung ano nila, anonymous, nagtatago sila parati, ganyan. Lumiliit, tapos puro worry pa yung nasa utak nila. So, hindi ka talaga makakalamang dito sa realidad na to. Kasi, hanggat may katawan ka at buhay ka is hindi ka talaga malaya na ano, ang papalayain mo lang talaga yung utak mo, yung consciousness mo. Hindi yung physical na consciousness yung matatap ng katawan mo, which is yung kawalan, yung nothingness. Yun kasi yung pure na consciousness eh, na itatap ng katawan mo. Na ano, so paano, yun lang, peace.